convener, ayan. May kakausapin po tayo, convener ng Tanggol Wika at professor ng UP Departamento po ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Okay, si Dr. Jonathan Geronimo. Dr. Geronimo, magandang umaga po sa inyo, sir. Ay, magandang umaga po, Professor Ricky, at sa ating mga tagapakinig. Opo. Nako, salamat sa inyong panahon ngayong umagang ito. Una muna siguro, ano ang halagang pinag-uusapan na ito? Kasi, di ba, parang itong nag-leak na ito, ay nag-leak pa lang naman. Hindi pa naman, actually parang may consultation ngayon ng CHED, Doc Geronimo. So, kumaga, bakit mahalagang, yun muna, bakit mahalagang pag-usapan na natin ito maski na ito'y hindi pa naman sure na maipapatupad? Okay. Una po, nakakabahala nga yung biglaang paglalabas niya. No? In fact, ngayon nga ay magkakaroon daw ng consultation at marami sa mga professors natin ang hindi pa nakakatanggap ng Zoom link para doon sa sinasabi nilang public hearing na gagawin ngayong 2 p.m. No? Nakababahala kasi kung titignan natin, binabago talaga niya yung basic na prinsipyo ng general education. Mula doon sa pag-develop natin ng holistic, di ba? Makatao, critical na framework ng general education, parang nakikita natin ngayon ay market-driven na. No? O yung pag-develop na lang ng mga technical skills, yung gustong i-develop sa atin ng Commission on Higher Education. Particular sa mga estudyante natin sa kolehiyo. Yan. Okay. So, very good. Para lang po doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin na maybe not so familiar sa atin, na mga na-teacher na, mga guro at nasa kolehiyo, medyo kabisado na ito Doc, siguro yung yung connection nito dun sa crisis natin ngayon sa edukasyon. Kasi mukhang kailangan din natin, ma-highlight din natin ito So, given na may crisis tayo sa edukasyon at kailangan rumisponde ang higher education institution dito, ano ang tama nito? Kung sakaling ipatupad ito, meron ba kayong nakikita? At paki-identify mo nga kung ito'y ipapatupad? Okay, magandang tanong yan, kasi ang sinasabi nila, ito daw, ang pinanggagalingan daw nito talaga ay parang yung mga politiko kasi, masabi natin, diretso ko na sasabihin, naglalako sila ng gawing 3 taon na lang yung kolehiyo, So tingin ko isa yan sa mga dahilan kung bakit tinutulak nila ito. Pero mahalagang malaman din ng mga kababayan natin na merong matinding krisis, halimbawa sa disinformation, napakalala niyan. Makikita din natin halimbawa yung kalagayan, sa Pilipinas, yun yung political na klima, ang tindi ng corruption, etc. At sa ganitong konteksto, importante talaga, mas palakasin pa nga natin yung mga general educations na tutulong sa ating mga estudyante, paano makapag-reflect ng malalim, hinggil sa mga institution o halimbawa, institusyon ng ating lipunan, maging critical sila, at makapag-ambag talaga sila sa nation building. At sa ganitong punto na parang pinalilit yung espasyo ng humanities and social sciences sa ating curriculum, nakikita talaga natin na parang nagiging kalakal na lang yung ating mga estudyante, minamadaling makapag-produce, halimbawa para makapag-ambak sa global market. Pero nakakalimutan yung essential, kung bakit ba dapat lumikha tayo ng mas holistiko at makataong edukasyon para makapag-develop din, hindi lang na magagaling sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang trabaho, kundi ang basic na prinsipyo ay maging mahusay din silang mamamayan at makapag-ambag talaga doon sa pag-unlad ng ating lipunan. Alright. Sige po. So nabanggit ninyo yung humanities at social science. Ito nga po yung binabanggit natin kanina na inaalmahan nga po halimbawa ng mga nasa history. Kasi dito po sa bagong reframed na proposal na nag-leak ay parang yung history na Philippine Studies ay isasama sa Rizal. At alam naman natin, mga 3 oras lang po yan. Sir, siguro paniwanag natin sa mga nakikinig nanonood sa atin, yung binabanggit mo na yung ano ba ang skills na nahuhubog talaga nitong mga GE courses na ito para sa mga nakikinig sa atin. Siguro mga nanay, mga tatay na may anak, diba? May anak silang nag-aaral dahil yung iba hindi na siguro nagkaroon ng pagkakataong magkolehiyo kaya medyo malayo ng isipin dito. Yung mga anak nila na nag-aaral, anong kahalagahan, anong mga skills yan at bakit yan mahalaga sa estudyante?
Okay, ako po particular, no, nagtuturo ko ng PA 100 sa UP Diliman, no. So ito yung Rizal course. At nakikita natin, no, dito sa pagsasama halimbawa o binabalak na ng pagsasama ng Rizal course at ng history, nakikita natin una, mapapalabnaw talaga niya halimbawa yung pagtalakay sa mga akda ni Rizal. At yung talagang binabanggit doon, ang diin talaga siya ayon doon sa RA 1425. Batas kasi yan eh. Prof. Ricky, no, batas itong Rizal Law, ano? At talagang nandiyan yung pagkamakabayan ng ating mga estudyante. At sa tingin ko, mahalaga yun eh. Di ba? Paano ka makapag-aambag, paano ka magkakaroon ng motibasyon na mag-ambag, no? At paano critically mag-aambag doon sa iyong, halimbawa, sa trabaho, no? Na merong, siyempre, nang merong pagkukonsidera, halimbawa doon sa malasakit sa iyong kapwa, etc. Nadi-develop yan dyan sa mga kursong iyan. Sa usapin ng kasaysayan, hindi ba? Napakatindi ng historical distortion. No, importante ngayon na malay yung bata, no, ano ba yung aking kasaysayan, no, saan ba ako nagmula, ano ba yung aking mga dapat maging pananaw, no, hinggil at tamang pagtingin halimbawa sa mga pagbabagong ito, no, sa ating lipunan. Importante 'yan. No, yung ethical, no, yung ethics halimbawa, no, ethical na pakikisalamuha, no, sa trabaho, importante din 'yan. No, yung komunikasyon, no, particular doon sa usapin na ano ba yung wikang dapat gamitin, no? Halimbawa sa konteksto ng Pilipinas, no? Paano ba makipag-ugnayan halimbawa, no? Sa kapwa manggagawa o halimbawa ay patatagin halimbawa yung mga iba pang mga kakayahan natin, no? Sa lohika, halimbawa sa iba pa, no? So sa tingin ko, ito yung mga soft skills, no, na sa tingin natin ay mahalaga talaga para mahubog, no, holistically yung ating mga estudyante. Hindi lang talaga sila i-develop bilang mga manggagawa sa iba't ibang larangan. Prof, ang sinasabi naman dito ng iba, pag kolehiyo kasi, kailangan sagutin din natin ito head-on, Prof. Pag kolehiyo kasi talagang skills na ang dinidevelop kasi kolehiyo na. At yung mga mga sinasabi ninyong yan, sa basic ed yan. Tandaan mo nung bago sa K-12, di ba yung sinasabi nila na itong mga gen ed na to, ibinaba na to sa senior high. So kaya tinapyasan na nila ng tinapyasan, mainit ang ulo nila sa kolehiyo. Di ba? Kasi parang, so ano ba sagot nyo doon na, sa basic ed na yan. Pero sa kolehiyo, let's prepare them for skills talaga na computer science, engineering, science, courses. Paano nyo sinasagot yon, Prof? Okay, una yung tungkol sa duplication, no? Duplication. Sige, una, yung sa duplication kasi, kung titingnan natin, nagbawas na rin po sa konteksto lang, no, nagbawas na rin sa senior high school nung mga sinasabi nilang ibinaba na nila nung 2013, no, yung CMO 20 series of 2013, bagong GE yan. So yung mga tinanggal dyan, sinasabi nila, argument nila, inilipat yan sa senior high school. Pero ngayon, natatanda natin, this school year, ipapatupad na 5 core subjects na lang. Yeah. No, ang ipapatupad sa senior high school. So ibig sabihin, yung ibinaba nila dati, tinanggal na rin nila. No? So sa may salta, saan pa ito made-develop ng mga estudyante? No? So ibig sabihin, dinecongest na rin daw nila. Okay. Pagdating naman sa kolehiyo, bakit mahalaga pa rin? Tingin natin, hindi duplication yung prinsipyo dyan. Ang tingin natin dyan, pinapalalim mo, no, yung natutunan ng estudyante from basic education, pinapalalim mo siya pagdating sa kolehiyo. Kasi sa totoo lang, no, Sir Ricky, nagturo ako sa senior high school bago ako later lumipat sa kolehiyo. At nakita ko talaga, yung mga estudyante talaga, masyado pang mababaw yung pagsusuri nila, yung pagsusulat nila, ang daming mali-mali sa grammar. Yes. No, galing yan sa senior high school. Produkto yan ng senior high school. Right. Produkto yan yung sinasabi nila na inuulit, no? Samantalang pagdating sa kolehiyo, no, ay kulang pa rin yung mga kasanayan ito. Kaya pinapalalim mo siya, no, bago siya tumawid sa bagong niyang mga disiplina o programa. Tama. Kasi ako hanggang ngayon, Prof, I am teaching the contemporary world. Ang isa ko ding naiisip dyan, yung sa argumento ng naibaba na yan sa kasi yung social life moving target siya 'di ba, Prof? Hindi siya pwedeng isipin na nagtatapos sa basic ed hanggang ano nga yan kahit masterado, doktorado, may elemento po ng GE sa totoo lang. Totoo po yan. Opo, kaya saka mga mauunlad na universidad, no? Yung ibang mga universidad sa ibang bayan, no? Pinapalakas nga nila, halimbawa yung wika nila hanggang
graduate school nga ay meron no. So ibig sabihin, pinapakita talaga noon na yung pagpapatuloy nga no, yung continuity ng education, mahalagang punto yun para lalong lumalalim yung estudyante. Habang nagkakaroon siya ng iba't ibang kaalaman sa maraming bagay. Alright. Sige, so ano po ang siguro moving forward, ano ang inyong plano? Kasi ako po ay board of trustee din ng anong tawag dito, Philippine Social Science Council, Sir John. At mukhang yung several organizations nagpapahayag na ng intensyon, if I may just say it, ang Philippine Political Science Association, kami sa PSS, no, Philippine Sociological Society, we're planning to register ang amin ho pagtutol dito. Kayo ho, sa Tanggol Wika, meron ba kayong move na ho ngayon? Opo, maglalabas po kami ng pahayag sa Tanggol Wika bilang tugon dito sa isyong ito. At kung kinakailangan nating ulitin yung mga ginawa natin noong 2013 no, para idepensa yung dignidad at integridad ng general education, gagawin natin yan. So, magpaplano din ng mga pagsasampa ng kaso yung ibang mga grupo kasi nakikita nga nila marami sa mga statutory requirements, halimbawa ng Rizal Law, ng ibang nung academic freedom, halimbawa at ilang pang mga batas, nilalabag ng kasalukuyang refrained GE na ito. Opo. Teka, final na lang bago ko makalimot kasi may ano din siya, 'di ba? May labor implication din ito sa mga nagtuturo. Ayan, totoo po yan. 'Di ba? Yung binabanggit ko kanina, sayang hindi pero can you please tell us that kasi yun nga yung mga nagtuturo kagaya sa amin sa PUP halimbawa, sir, yung mga part-timer na wala pang MA pero binibigyan namin ng The Contemporary World, readings in Philippine History sa History Department. So anong tingin niyo naman diyan? Totoo po yan. Maraming servicing college and department. No? Sa conservative estimation nga namin, parang 60 to 90,000 ang maaaring maapektuhan itong tanggalan na ito. At magkakaroon talaga ng malawakang tanggalan ito kasi automatiko yung reduction ng GE, reduction ng teaching load. Totoo. No? Totoo. Kaya talaga yan yung magiging impact at mahalagang bantayan talaga din natin. No? Kaya nakakalungkot itong mga promotor ng K-12, no? Nakita natin failure ng K-12, sira din yung mga nagpapasimuno ngayon ng reduction nito sa kolehiyo. So, talagang sa tingin natin, hindi na natin kailangan pakinggan itong mga politikong ito. At mahalagang makinig talaga no, doon mismo sa mga guro na nagtuturo ng mga disiplinang ito. At nakakaalam ng batayang prinsipyo ng mga disiplina Sir John, o ng general education sa kabuuan. Ulitin ko lang yung estimated yung number, 60 to 90,000? Yes. At pwede pong magsara ang ilang mga department sa iba't ibang mga kolehiyo dahil sa implementation, kung ma-implement itong refrain GE na ito. Ay, nako. Sige. Nako, Sir John, maraming salamat sa oras mo at sa iyong information. Thank you. Hanggang sa muli, sir. Mabuhay ka. Good morning! Ano salamat, Prof. Ricky? Thank you, sir. Dr. Jonathan V. Geronimo, convener po ng Tanggol Wika, profesor ng UP, Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas.